Ito po kasi yung balita. Ito daw ho kasing PhilConsa, sa mga tatanong, ano ba yung PhilConsa? Ito po yung Philippine Constitution Association of PhilConsa. Meron po silang panawagan sa kataas-taasang hukuman o sa Supreme Court. Sabi po nila, muli daw pong balikan at suriin ang mga inilatag na panibagong patakaran para daw po sa paghahain ng impeachment complaint kaugnay daw po sa naging desisyon ng SC na ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban daw po kay BP Sara Duterte. Meron silang 4 na pahinang pahayag, 4 pages, noon pong Linggo, August 3. Hiniling po ng PhilConsa sa Supreme Court na pag-isipan muna ang kanilang desisyon na nagbasura sa impeachment complaint dahil maaari magkaroon daw po ng tyrannicide that will incinerate our Constitution. Ayan, ano ha? Inihayag nila ang pagkabahala nila sa 7 bagong patakaran kaugnay daw po sa initiation process ng impeachment na sinulat umano ng Korte Suprema para sa Kamara de Representante dahil anila ito ay nagbigay ng kapangyarihan sa Korte na ipagkait sa mababang kapulungan ang kanila pong exclusive power na mag-initiate ng mga impeachment case. Iginiit po nila na ang bagong patakaran ay lumalabag daw po sa Article 11.3 ng Konstitusyon kung saan nakasaad na nasa Kamara lamang ang exclusive power to initiate all cases of impeachment. Nakasaad din mismo sa Article 11.8 ng Konstitusyon na Congress shall promulgate its rules on impeachment na nangangahulugan hindi pwedeng magsulat ang Korte Suprema ng mga alituntunin kaugnay daw po sa impeachment. In the same vein, Congress cannot write the rules for the Supreme Court to follow in deciding a case. Ano ha? Yun po yung ibinibigay sa liham ng PhilConsa doon po sa pahayag. Well, ako siguro, yaman din lamang ang PhilConsa, binubuo po ito ng mga abogado, di ba? Legal luminaries. Pinakamabuti, maghain na po kayo ng motion, di ba? Motion for reconsideration. Di ba? Para isang formal na pwede naman siguro gawin natin ng PhilConsa, di ba? Oh. Kasi nga po, kung ganito, ilalahad po natin, hindi ko po alam. Ang presidente po ng PhilConsa ngayon, kung hindi ko nagkakamali, ay si Speaker Martin Romualdez. Ano ha? Yun po. Anyway, siguro, malalaman sa mga susunod na araw. Kasi ito po yung kanilang mga punto na ipinanawagan po sa Korte Suprema. Ano ha? Pero ang bigat kasi doon sa decision ng Korte Suprema, unanimous 13, di ba? 13 silang nandun lahat po sumang-ayon. Niwala pong nagbigay ng kanyang dissenting opinion Yun po ang ating masasabi ukol sa bagay na yan. Di ba?